Lord, we thank you, O God, sa gabing ito na kami po muli ay magsama-sama na purihin ka, sambahin ka, sama-sama na mag-aaral ng iyong salita. Lord, sinasatin niyo po ang aming mga puso, anuman pong mga nakikita mong kasalanan, ay humingi po kami ng kapatawaran at paglinis ng iyong banal na dugo at puspusin mo kaming lahat ng iyong banal na espiritu at tanggapin mo po, Lord, na mabagong halimuyak sa iyong harapan ang aming gagawin sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, Jen. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Kantahin po natin yung may bagong awit at saka maghari ka. Kagalakan at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan. Kalungkutan ko'y ikaw na at sa puso ko ay may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Sa sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya at magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit at sa puso ko ngayon ay lagi may magkakit na ipagpupuri sa'yo. Masasalamat. Pasasalamat ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat ng ako'y ang sa puso mo ay pinagin. May pagkakit ng pagpupuri. May pagkakit ng pagpupuri. May pagkakit ng pagpupuri sa'yo. Pinagpunto ng National Bureau of Investigation ng US National na isa sa sinasabing kasabay sa plano. Sa iyong paglina, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Sa iyong pangina, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Maghari sa iyong pag-ibig, dinadalangin
ang iyong pagtanggap. Inahada ang iyong kadiliman. Hinahangap ang iyong kalooban. Ikaw, ang iyong maghalikan sa buhay ko, sa buhay ko, ang iyong maghalikan. Ang kaso, kung kailangan mahalagang bakuna, saka naman mababang tiwala rito ngayong panahon ng pandemya. Okay, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Naway ipatnubayan niyo kami, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. At patuloy niyo ring pagpalain lahat ng mga kasamahan ko ngayon. At maging ang mga iba pa na papasok pa sa meet na ito mamaya ng konti. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong kabutihan. At nawa ang aming mapapag-aralan ay magiging kagamit-gamit sa aming buhay bilang inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito ay isang chapter study. Okay? Ang purpose ng ating pag-aaral na to, mahimay natin ang chapter na ito at bilang pattern na rin sa mga pag-aaral ninyo ng chapter study sa inyong sarili, mga personal time. Okay? Maliwanag ba ang dating ko sa atin? Maliwanag ba? Okay. 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 Ano ba ang chapter study? What is a chapter study? Edward, what is a chapter study? Pag-aaral tayo ng per chapter na kailangan maunawaan ng bawat isa kung ano yung nilalaman talaga nung chapter na ating pag-aaralan. Okay. So si Chris, paano ba ginagawa ang isang chapter study? Hinihimay-himay yung hinihimay-himay po yung yung laman or meaning nung isang buong chapter. Okay. So dito sa ating gagawin ngayong gabing ito, habang nagcha-chapter study tayo, nawa ang talagang layunin ko, magamit nyo rin ito para mapadali ang pag-aaral natin ng isang chapter. Sa tingin ko kasi, ang chapter study ay isa sa pinaka-epektibong pamamaraan para natin makabisado ang Bible. Okay? Makakatulong ito para lalong lumalim ang ating pagkaunawa sa Biblia. At pinili ko itong chapter 4 ng Genesis dahil
maraming mga bagay na nagsimula dito. Pagkatapos ng nagkasala si Adan at saka si Eva, ito na yun. At ito din yung kapanahunan natin ngayon. Andi dito pa tayo sa kapanahunan na ito, kung saan ang tao ay merong sinful nature. Okay? So, ano ba ang una nating gagawin pag tayo nag-chapter study? Si Sister Christy, ano kaya ang una nating gagawin? Anong first step sa paggawa ng chapter study? Ano po, get the main idea. Main idea po, kunin muna. Kukunin mo na yung main idea? Opo. Hindi yan ang una. May mauna pa dyan. At ito yung basahin natin yung chapter. Read the chapter. Unang gagawin, pipili ka chapter, babasahin mo yung chapter. Sa pagbasa natin ng chapter, basahin natin ang chapter ng paulit-ulit. Hindi lang one time. Hindi lang one time ang pagbabasa natin. Ang pagbabasa natin, paulit-ulit, hanggang sa magiging familiar ka na doon sa chapter na yun. Yung para bang lumulutang na yung mga words na binabasa mo doon sa chapter. Okay? At habang binabasa natin yung chapter, take note, ino-note ninyo sa kaisipan natin o maging sa inyong notebook, sa inyong devotion notebook, i-note ninyo yung mga repeated words or phrases. Ano ba yung mga repeated words and phrases or names na paulit-ulit na lumalabas sa chapter? Paulit-ulit na lumalabas sa chapter. Okay? So, sa pamamagitan nga ng chapter study, magkakaroon tayo ng mas maliwanag na litrato ng aklat. Hindi lang ng aklat, kundi ng buong Bible. Kasi mas malawak ang chapter study kaysa verse by verse study or sa word study. Mas malawak ang chapter study. Okay? Ang second step, sino mang hindi ko pa natawag? Si Edmond, nandiyan ba si Edmond? Pagkatapos basahin mo, anong gagawin natin? Tay? Oops. Ano sabi, Tay? Pagkatapos basahin yung chapter, anong gagawin natin? Anong gagawin mo? Balikan ulit yung pinakauna, tapos pag-aralan. Tapos Sa pag-aaral mo, mayroon kang dapat i-emphasize. Okay? So, nabasa mo na, no? Paulit-ulit mo nang binasa. Halos naging very familiar. Doon sa binabasa mo. Gagawin mo ngayon, ilista mo yung mga keywords noong chapter. Ano yung mga word na paulit-ulit na keywords or key phrases? Halimbawa, ang keyword kasi, ito yung mahalagang salita, mga words ito or phrase na kapag nawala siya doon sa sentence, nawawalang kabuluhan yung sentence. Halimbawa, dito sa chapter 4 ng Genesis, ika nga muna, bago magpatuloy, nabasa nyo na ba chapter 4 ng Genesis? Nabasa nyo na ba? nabasa tayo, pero Yes, Tay. hindi, parang isang pasada-pasada lang. Okay. Kung naan ka na kanina, tinabasa ulit. Okay. Sa chapter 4 ng Genesis, yung pangalan na Cain ay ginamit ng paulit-ulit. Doon sa chapter 4 ng Genesis, ang Cain ay doon sa sa NIV version, ang Cain ay 17 times paulit-ulit.
yung pangalang Abel ay walong beses, ang pangalan ni Lord, ang Panginoon, 11 times. So makita mo diyan pa lang sa tatlong pangalan diyan o word na yan, sino ang nangunguna? Sino nangunguna? Cain. Cain. So ano, may significance ba yan, James? Yes. Anong significance? Yung tantrums ni Cain, kung paano niya sagutin ang Diyos ng pabalang-balang. Anong tantrums? Sumpong. Sumpong daw ni Okay. sumpong daw ni Cain, tantrums. Okay. So yung makita natin na sa buong chapter ng Genesis chapter 4, nangunguna bilang repeated name, repeated word, ang pangalan na Cain. Ang isang significance diyan is that malamang ang kwento ng Genesis chapter 4 ay umiikot kay Cain. Kasi siya yung bida siya yung paulit-ulit na binabanggit. So most likely, ang kwento ng Genesis chapter 4 ay umiikot kay Cain. Okay? Sino ba si Cain? Sino si Cain? Kauming, sino si Cain? Cain po, siya po yung yung panganay na anak ni Adam at saka ni Eva. Ayun, panganay na anak, ano? Saan pinanganak si Cain? Sa loob ng paraiso o sa labas ng paraiso? It's outside na po. Outside. Okay. So ang keywords ay mag-i-indicate ng emphasis or potential theme, potential topic ng chapter. Okay? Mahalaga ang keywords lalo na pagdating natin sa pag-a-outline. I-outline natin yung chapter. Okay? Now, dito sa chapter 4, mayroong mga ideas o mga concepts or mga words na first time lang ginamit sa buong Bible. Okay? Sa Bible, kasi ang Genesis, alam naman natin, ang Genesis ay siya yung first book of the Bible. Kaya marami talaga sa Genesis, mga first time namin. Example, sa chapter 4, itong chapter 4 na pinag-aralan natin, doon pa lang sa verse 1. Sabi ng verse 1, sino man Bible dyan? Guards, pakibasa verse 1. Now Adam had sexual relations with his wife Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, "With the Lord's help, I have produced a man." Ito yung verse 1 tayo. Verse 1. O anong mga first mention diyan sa verse na yan? Ngayon lang Yung unang-una, yung sexual relation ni Adam tsaka ni Eve. So Tapos first time na binanggit yung salitang sex. Apo. Ano ka? Yung na. Pagbubuntis. First time Tapos din yung birth. yung birth. Apo. Siyempre, pag mayroong birth, may baby. Apo. Anak, offspring, meron. So maraming mga first mention dito sa chapter 4. Ang isang first mention diyan ay yung anger. Sa verse 8, nakita natin si Cain ay nagalit. First time din na binanggit na mayroong nagalit sa Bible. Tapos sa verse 5 pala yun. Sa verse 8, yung patayan, yung pinatay ni Cain, si Abel. So first mention din yun.
Okay? Bakit mahalaga ang first mention? At tingin mo, Jemima, anong kahalagahan ng first mention? Bakit importanteng tingnan natin yung first mention? Yung ano, Pastor, origin po. Kung saan po nagsimula yung first word. Ayan. So, makita natin kung paano siya nagsimula. Intention ng Diyos ay naruruan sa first mention. Halimbawa, balikan natin yung sinabi ni Edward na first mention yung sexual relationship. Ano ang original intention ng Diyos sa sex? Para dumami. Para dumami, tama. So in other words, ang intention talaga ng Diyos, yung sex, para mag-reproduce. Okay? So anong sinasabi ka agad sa atin nito? Lalo na yung practices natin ngayon sa ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan, ang sex ginagamit para for pleasure. Para may iraos ang pagnanasa sa isa't isa. Pero ang intention talaga ng Diyos, ang sex ay para mag-multiply ang lahi. Kaya nga ang sex ay nireserve ng Diyos within marriage para sa mag-asawa lang. Hindi yung casual marriage. May kasal na ba dati tayo? Ha? May kasal na ba dati? Meron na. Sa Genesis chapter 2 pa lang, may kasal na. Pero ano, meron na nung di Kain, ayaw mo na, kapanahon na ni Kain. Ang alin? May kasal na bago, ano. Doon pa lang sa chapter 2, may kasalan na doon. Ay, nandito na tayo sa chapter 4, oh. Doon pa lang may kasalan na. Kaya ang kasalan dito, hindi sa first mention. Ang first mention niya nasa chapter 2. Pero doon sa chapter 2, bagamat may kasalan doon, walang mention doon ng sex. Kasalan lang. Kasalan lang. Ang sinabi lang doon, pareho silang hubad, pero wala silang naramdamang kahihiyan. Okay? Yun ang mention doon sa chapter 2. So, makita natin, the original intention of God, most likely, naruroon sa first mention. Merong konsepto na first mention din, pero yung words hindi binanggit. Halimbawa, yung konsepto ng salvation. Okay? Yung konsepto ng salvation, G, saan unang binanggit ang konsepto ng salvation? Salvation tayo. Oh. Concept tayo dun sa yung di ba nagtago sila, ang pagkakalam pa, nung nagtago sila Eva Tadan. Sa chapter 3. Tapos nagano ng Diyos ng balat ng hayop. Ayun. Oo. Chapter 3, mga verse 21 yata yun, o 22 or 23. Na siya ay kumuha ng balat ng hayop at idinamit kina Adan sa ni Eva. So yun yung first mention ng tungkol sa kaligtasan, tungkol sa restoration, sa redemption. Yun ang first mention. So minsan ang first mention, idea lang, concept lang, pero hindi talaga yung exact word. Okay? Mayroon pa ba kayo na alaala na first mention dito sa chapter 4? Meron pa bang first mention dito? Maraming first mention dito. Yung grabe yung dito, yung ginawa ni Lord kay Cain na sa kabila ng balang-balang na sagot niya kay Lord, binigyan pa rin siya ni Lord ng protection. First mention yun. Yung paano ba pinrotektahan ni Lord si Cain?
Kasi di ba after nga nun yung parang kini-question niya, sinagot niya si Lord ng pabalang-balang. Tapos sabi niya pa sa verse 13, napakabigat naman ang parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinalalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. At papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Sagot ni Yahweh sa verse 15. Hindi, sagot ni Yahweh, parusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain at nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinumang ng ito ay hindi dapat patayin. So binigyan niya ng proteksyon si Cain. Paano nga niya binigyan? Anong proteksyon ang kanyang binigay? Yung first Mark Sabi 9. niya nga, binigyan niya ng palatandaan. Okay, yung mark of Cain. Ang mark of Cain nga ba sa tanong? So, ano ba ang mark of Cain? Dinifine na ni Gemma ang isang definition noon. Mark of Cain is a mark of protection. Protection ang binigay ng Diyos kay Cain. Okay? Yun ang first mention ng tungkol sa mark. Okay? Nag-evolve yan. Yung mark, tumakbo yung mark. Yung marka na yan, tumakbo yan. Mayroong mark sa saan ba yun? Jeremiah? Ano ba yun? Mayroong tinatawag na yung mga innocent sa Jerusalem ay nilagyan ng Lord ng mark. Nilagyan ng mark yung mga innocent. Pagkatapos, pagdating sa Ephesians, sa chapter 1 and 2, yung mark naging seal, naging silyo. Okay? Pagdating sa Revelation, yung mark naging mark of the beast. Tapos merong dalawang mark na pagdating sa Revelation. Yung mark noong 144,000 at saka yung mark noong beast. So, nag-i-evolve ang gamit. Kaya nga, kailangan tingnan natin ano ba talaga yung original na intention ng Diyos. Ang original intention ng Diyos noong mark ay para protektahan ang mga taong ikinukonsider niyang kanya. Actually, si Cain, kinikonsider ng Diyos na kanya. Kaya nga, pinakausap ng Diyos si Cain. Si Cain lang ang lumayas sa presensya ng Diyos. Okay? Lumayas sa presensya ng Diyos upang magsimula ng isang lahi na hindi maka-Diyos. Yan ang nangyari kay Cain. Sa panahon ni Kristo, sino ang kaparalel niyan? Panahon ni Kristo, sino ang kaparalel ni Cain? Tao din na umalis sa presensya ng Diyos. Judas tayo. Si Judas. Umalis sa presensya ni Kristo. Umalis sa presensya ng Diyos. So makita mo, yung mark of the beast, yung mark na sinasabi dito, mark para pigilin ka. Para pigilan ka. Okay? So, ano pa ang ibang word na first mention? Ano pa? Tayo. Ano yun? Yung first mention ba ito yung offering? First mention din yun, offering. First mention din yun. Mahalaga nga yan eh. Mahalaga yung offering dyan. Mahalaga yan. Kasi may dalawang klaseng offering dyan. Yung offering na katanggap-tanggap sa Diyos, yung offering na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ano ang offering na katanggap-tanggap sa Diyos? At ano naman ang offering na hindi katanggap-tanggap sa Kanya? Okay? May isa pa word na first mention dito. Yung wanderer. Yung homeless wanderer. Pwede rin yun. Oo. First mention din yan. Homeless wanderer. Meron pa isa.
Marami pa nga eh. May isa pa, bigay pa ng isa. Yung salitang marami asawa. Yung polygamy. Sino ang unang tao na nagkaroon ng more than one asawa? Sino tao? Sa verse 19, may isang lalaki doon na dalawang asawa. Sino pangalan? Dami. Lamek. Kumuha siya ng dalawang asawa. So, yun yung first mention ng polygamy. Tapos, first mention din ng isang tao na kumuha ng dalawang asawa. Ng more than one wife. Okay. Tapos, first mention din ng building a city. Yung nagtatatag ng syudad. First mention din yan. Okay? So, unang step, basahin. Pangalawang step, yung pangalawang step, kunin ang mga keywords and key phrases. Pangatlong step, sa Genesis lang to, kunin ang first mention. Pangapat na step, Sino pa ba itong nandito? May mga bago ba? Si Jing, Tulibas. Jing, after na makuha mo yung keywords, after na makuha mo yung ng burger. After na makuha yung keywords, after na makuha yung mga first mention, anong kasunod na gagawin natin? Jing. Ano ba yun? Lo. Tayo yata ng nanay. Ano yun? Nabasa mo na yung chapter. Natingnan mo na kung ano yung mga keywords. Natingnan mo na kung ano yung first mention. Anong kasunod? Hindi ko pa nga kung anong chapter yun eh. Lo. Kaya ko na. Dahil ba yan? O sige, sunong save by the bell kay Muna ako. Ha? Chapter ba? Anong chapter na ba? Chapter 4 nga ng Genesis ang ating ginawang example. Okay. Chapter 4 ng Genesis. Hindi naman masyado yung kung ano yung laman ng sa mga tanong ko, hindi naman yung kung anong laman ng chapter. Tinatanong ko kung paano natin ipoproseso yung chapter. Yung pagpaprocess ng chapter sa paggawa ng chapter study. Yan ang tinatanong ko ngayon. Yan ang gusto kong kasing malaman ninyo para magamit din ninyo sa inyong pag-aaral sa inyong mga quiet time. Okay, after the first mentions and the key phrase, keywords, isusunod natin ang tinatawag na exposition of the chapter. I-expose ang chapter. Gemma, ano ibig sabihin ng expose the chapter? Tay, ilabas mo yung pinaka-mensahe ng chapter. Okay. Very good. Edward, may maidugtong ka doon? Yung pag-outline na tayo. Hindi pa. I-expose mo muna eh. I-expose mo muna Ayun yung yun na rin yung tingin sa akin eh. Isabay mo na rin. Pwede mo isabay, pero isa-isahan na muna natin. I-expose mo muna. Ano ba ang ibig sabihin ng exposition of the chapter? Ano ibig sabihin? Anong ginagawa pag ini-expose natin ang chapter? Yung mensahe ng chapter, yung background niya, na yun talaga ang nagre-rima sa ito.
Hindi Para pa, magkaroon James. ng effect sa buhay Dapat, mo. James, dapat ang rema doon pa sa unahan nung nagbabasa ka kanina. Nung nag-read ka ng read. Sa step 1 pa yun, doon papasok yung rema. Ay, Dito. sa exposition ba tayo ng ano, yung pagtingin ng ano, nung ano ba yung scenario, yung lagayan? Oo, ito na yung tinatawag nating hukayan. Hinuhukay mo na yung chapter. Apo. Titingnan mo yung chapter verse by verse. Phrase by phrase, word by word. Mahalaga yung keyword kanina. Kasi dito mo titingnan ngayon, itong keyword na yon, halimbawa yung word na save. Ano ba talaga ang sinasabi noong konteksto nitong save? Dito papasok yung mga context. Kukunin mo yung parang pinakakahulugan. Yung verse by verse by verse. Mamaya pag dumating ang daddy mo, Halimbawa, niya, naiyak sa ka verse na. 1, sabi kanina sa verse 1, sabi ni iba, with the help of the Lord, I have given birth to a man. Ano ibig sabihin ni Eva noon? Ano kahulugan noon? Ang anak siya with the help of the Lord. Ano kahulugan noon? Sino sumalo sa question? Nanganak si Eva, ay sino? Sa verse 1, chapter 4. Sabi doon sa chapter 1, doon sa chapter 1, chapter 4 verse 1b. Sabi ni Eva, with the Lord's help, I have produced a man. Ano ibig sabihin noon? Ano tinutukoy ni Eva? Naganap na yung sinabi ni Lord na mag-multiply ang tao. Ano pa? Tapos, Ilang kahulugan dyan? Roon po siya naman. Kaya nga, sabi ni Eva nga, I have produced a man. So, nagkaroon sila ng anak na lalaki. fruit. Nagkaroon ng fruit, bunga. Okay? Ganito na lang. Ha? Ang tinutukoy, Dwight? Yung kaganapan doon sa sa sinabi ni Lord na yung iba nagbigay ng punishment kay Adan at kay Eve that time. Tapos yung part na yon is isa sa mga ibinigay na rin na sumpa sa kanya. Yung sinabi ng Lord doon sa chapter 3 na kapag manganganak daw ay in pain you shall give birth. Nangyari kaya kay Eva yan? Malamang tayo. Kasi iniisip ko that time walang doktor pa at first time na nangyari sa kanya yung panganganak. Kaya nga sabi niya with the help of the Lord. Ang ibig sabihin, ang naging kamadrona niya doon ay si Lord mismo. Ay titingin mo kaya pag si Lord mismo kamadrono mo, may sakit? May pain? Mukhang tayo. Siyempre, nasa good hand ka eh. Diba? Kaya nga, anak ka ng Diyos. Pagdating sa childbirth, you are protected. Diba? Sabi sa Timothy, you will be protected from the pains of childbirth if you continue on godly living. Kaya yan ang sinasabi. Okay? So, ibig sabihin, ilalabas mo yung kahulugan noon. Yung sinabi niya nung doon sa verse, anong kahulugan talaga noon? May isang kahulugan pa yun. Yung one try? Yung passage na yun na, with the help of the Lord, I have produced a man. May isang kahulugan pa yun. Anong kahulugan? Ina-acknowledge ngayon ni Eva na ang Lord ang source of life. Apo.
na yung buhay ng bata na iniluwal niya ay nagagaling sa Panginoon. Nagagaling sa Panginoon. May nakaalam ba sa inyo kung anong kahulugan ng pangalang Cain? Yung kahulugan ng pangalang Cain. Anyone? Anyone? Killer. Ha? Murderer. Ha? Acquire. Underthinking, Pastor. I have acquired. Yan, I have acquired. May isa pa siyang kahulugan. Legacy. Acquired. Legacy. Yan. Yung ano naman, yung Abel. Ano naman ang kahulugan ng Abel? Anong kahulugan ng pangalang Abel? Bread. 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 Or, may isa din sa kahulugan, temporary. Kaya madali lang na nakuha ang kanyang buhay, diba? Temporary. Namatay ka agad. Ibig sabihin, yung pangalan niya, prophetic ng kanyang buhay. Madali siyang namatay, kaya temporary. Okay? So, sa pag-expose ng chapter, sa pag-expose ng verse, sa pag-expose ng mga words na nandito sa chapter na ito, ay siguro mangangailangan na gumamit ka ng concordance, gumamit ka ng Bible dictionary, okay? Mahalaga yun. Mahalaga yung mga Bible aids na yun para lalong lumalim ang pagkaunawa mo sa chapter. Yung mga prinsipyo makukuha mo. Huwag na tayong makontento ng para lang merienda ang Word of God. Kailangan ang Word of God magiging ano na talaga natin. Main course. Hindi lang siya merienda. Hindi lang siya soft drinks o gatas. Hindi. Para sa atin, ang Word of God dapat main course na yan. Hindi lang siya ang chicheria. Yung mga devotion na nabibili natin, yan parang mga chicheria lang yan. Daily bread. Okay? Chicheria yan. So, kailangan main course, main menu, ang Word of God. Para lalo talagang, kaya pati sa ating pag-apply sa ating buhay ay mas malalim, mas angkop ang application. Okay? Yung yung isang verse, saan ba yung verse na yun? Gusto niyo isa-isahan natin ang chapter na ito sa i-expose natin? Ha? Yeah. Expose natin. Para mamaya masundan natin. Okay. Expose na natin Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Pakibasa nga ito, Helen. Pakibasa mo nga yung verse 1 and 2. Sir Helen, verses 1 and 2. O, ba't na left? O, sino may Bible na lang? Sino may Bible? May mga napindot. Ha? Okay. Sige, 1 and 2. Palitan kayo ni Edward. 1 and 2. Tapos may mga kasunod pa. Pakibasa 1 and 2. 1 and 2, chapter 4. Adam had sexual relations with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. Eve said, "With the Lord's help, I have given birth to a man." Verse 2. After that, Eve gave birth
to Cain's brother Abel. Abel took care of flocks and Cain became a farmer. Yan. Okay? So, tingnan ninyo paano inilatag yung ipinanganak ni Eva, si Cain. Tapos, sinabi, after that or later or after that, she gave birth to his brother and named him Abel. Anong dating sa atin yan? Anong dating sa atin yan? Anong pagitan noong kapanganakan ni Cain at saka ni Abel? Kadikit lang tayo. Parang magkadikit, di ba? Ayon sa pagkalatag ng mga talata. Isang taon lang. Pwedeng isang taon, Parang kambal nga tayo eh. parang isang taon lang o pwedeng kambal yung dalawa. Nauna nga lang lumabas si Abel. Now, mas kapanipaniwala yung kambal. Ano yung kung bakit? Ang dami example kasi sa family line ng Diyos ni Kristo, ang daming mga kambal. Daming kambal doon sa lahi nila. So, posible, kambal. Pwede rin may pagitan, isang taon, dahil man very fertile sila nung panahon na yun, maaaring isang taon, 2 taon pagitan, kumakasunod. Okay? So, kung yung verse 1 and 2, bigyan natin ng short na title. Anong magiging title noon? Christy. 1 and 2? Oh, yung verse 1 and 2, bigyan mo ng title. Anong pinaka-title niya? Yung maiksi lang, catchy. The brothers. Ano, no? The brothers. The brothers. So, ano sabihin? Siblings. Okay. Brothers. Di punta na tayo sa 3 hanggang 5. 3 hanggang 5. Diba? Meron tayo. 3 to 5. When last time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift, the best of the firstborn lamb from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looked dejected. He looked dejected. So, parang lulugo-lugo siya. May lulugo-lugo siya. So, bigyan mo ng title yung yung passage na yan. 3 to 5. The offering of the brothers. Okay? The offering of Cain and Abel. The brothers' offering. Okay? Now, pag tinignan mo yung word na offering, ang original word dyan pala na ginamit sa Hebrew ay gift, regalo. In other words, itong magkapatid, nagbigay ng regalo sa Diyos. Tama na ang panahon. Okay? Isipin nyo na lang, regalo Ikaw nagbibigay ka ng regalo sa isang tao, tapos tinanggihan ng isang tao, ano maramdaman mo? Ha? Disappointed. Disappointed, magtatampo ka. So yun, kaya yun ang naramdaman ni Cain. Kasi yung regalo niya, kasi yung word na offering dyan, ang ibig sabihin pala noon, hindi siya offering or sacrifice. Ang ibig sabihin pala noon, sa original word, ang ibig sabihin noon ay gift or a present. Okay? Now, baliktarin mo naman ang tanong, ano ang dahilan mo para tanggihan mo yung regalo sa'yo? Para tanggihan mo yung regalo sa'yo, tanungin ko si Jing. Jing, di ba? Yes. Ano maging dahilan para ang isang regalo na binibigay sa'yo, tanggihan mo? Hindi ko pa yun experience Yung isipin mo. Anong regalo tatanggihan mo pag binigay ko sa'yo?
Ikaw mismo magbigay, kunwari. O kunyari, binibigay ako regalo sa'yo, tinanggihan mo. Bakit mo tinanggihan? So, anong dahilan para tanggihan mo yung isang regalo? Sige na lang. Magbuhat niya ako ng isang siguro may tampo. May tampo ka doon sa tao. Kaya ayaw mo tanggapin yung regalo niya. Okay? So, may tampo kaya si Lord, si Cain? Kaya ayaw niya tanggapin ang regalo ni Cain? Kaya pala. Ano yung kaya pala? May hugot yun. Hindi tanggap yung regalo ko eh. Ano pa? Ikaw, James, ano pa ang ibang dahilan para tanggihan mo ang isang regalo sa'yo? Wala kang tinatanggihan regalo. Pag kunwari, sige, ibigay ko sa yung regalo na to, pero ito yung gagawin mo naman akin. Yung regalong may kondisyon. Oo. Regalong may kondisyon. Ito, endorse nyo yan, yung dahilan nyo. Kasi valid ang mga dahilan sinasabi nyo eh. Nangyayari talaga eh. Ano pa? Sino yan? Kauming? Kauming ba yan? Anong dahilan, Kauming, para tanggihan mo ang isang regalo? Pastor, Sabi ni Lita, hindi ko rin magka-vibes. ano yan, Kauming? Hindi ka magka-vibes. Hindi kayo hindi mo kakilala, hindi kayo magka-vibes, tapos biglang regalo sa'yo. Pastor, nalaman mong hindi bukal sa puso yung pagbibigay. Ayun, isang magandang dahilan yun. Yung bang napilitan lang magbigay, pilitan lang magbigay. Tapos, Sister Helen, hindi mo tinatanong, andyan siya. Sister Helen. Pinag-iinipan ko nga kanina para sabi ko, deserving ba? Hindi ba, sabi na, apo ko dito hindi alam kasi deserving. Hindi mo deserve yung regalo? Oo, sabi mo, Okay. Tingin mo, hindi ka deserving sa regalo. Okay. Oo, gano'n. Ano pa ibang dahilan? Ikaw. Hindi ako sa akin. Halimbawa, niregalo ako pang babae. Okay? So marami dahilan kung bakit hindi natatanggap ang isang regalo. Pero yung mga dahilan na binanggit natin, nangyari sa atin, sa mga buhay natin yan, pero hindi nangyayari sa Diyos yan. Kaya mahirap unawain bakit ni-reject ng Diyos yung regalo ni Cain. Bakit na-reject ng Diyos yung regalo ni Cain? Kaya si Cain, frustrated, nagtampo. At ang sama lang kung takbo, magsusundan natin ang susunod na mga sentences na verses, ay inalagaan niya yun. Okay? So, punta na tayo doon sa susunod na verse 6 and 7. Sino magbasa dyan? Verse 6 and 7. Tagalog din sa akin, Pastor. Pwede? Ano yan? Tagalog? Tagalog. Pwede. Genesis 6, Genesis 4, 6 and 7. Kaya sinabi ni Yahweh, anong itinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung sama naman ang kasalanay, tulad ng mabagis na hayop na laging nag-aabang pang lapain ka. Nais ito magpagharian ka, kaya kailangan mapababanan mo ito. Yan. Okay? 6 and 7. So dito may idea, mayroon tayong clue bakit ni-reject ng Diyos yung regalo ni Cain. Kasi sabi niya, gumawa ka ng tama, bakit ka tatanggapin? Di ba?
Kung nasa loob niya, yung sa kanya ano yun, bukal sa loob. So, itinuturing ng Diyos na yung regalo ni Cain para sa kanya, sabi natin yung offering ni Cain para sa kanya, ay hindi tama. Salit na hindi tama. Kaya, alam ba pwedeng hindi tama? The person of Cain, the gift of Cain, maaaring yung gift ni Cain, or yung katapunan ni Cain, kaya hindi tinanggap. Ni-reject nila ng regalo. Okay? Okay, so, bibigyan natin hilig ng title naman bibigay mo. Di ko alam Simple lang, di ba? Pinakausap ni Lord si Cain. Kino-correct ni Lord si Cain. Kino-correct niya rito. Ayun, opo. Pinakayuhan niya si Cain. So, ito yung gawin mo. So, in other words, bagamat nagkamali si Cain, ito si Lord, binibigyan pa rin niya ng chance si Cain para mag-try. Magbigay ka uli ng gift. Malay mo kung tama na yung tama na, tatapit mo rin. So, binibigyan niya ng chance si Cain. Opo. Hindi na nagsisigurado yung pintuan. Okay? Verse, mas mahaba itong kasunod na verse 8 to 16. 8 to 16. Sinong magbabasa nila? Verse 8 to 16. Diyan sa Tagalog pa rin, Sister Helen. Sige po. Verse 8. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Verse 9. Yan nang niyawi si Cain. Nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Verse 1. At sinabi ni Yahweh, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng kapatid at minting ng katarungan. Verse 11, sinusumpa kita ngayon at hindi mo na nga maaaring bungkalin ang lupa dahil suman doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 12, bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging laganap na sa daigdig. Verse 13, nasabigat naman parusa ito, sabi ni Cain sa Yahweh. Verse 14, ngayon pinalayas mo ako sa lupahan ito upang malayo sa iyong paningin at maglaganag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin. Verse 15, Yahweh, paparusahan ng 7 bayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan sa Cain upang maging mabala ang sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Verse 16, niwan ni Yahweh at siya sa mainang Nod, isang kailangan ng ilong. 16 lang po ba? Yeah, 16 lang. Okay po. Edmond, ano masasabi mo dito sa passage na binasa ni Sister Helen? Mula verse 8 hanggang 16. Ano masasabi mo dyan? Mon. Non. Oh,
Oh, ano masasabi mo doon sa passage na yun? Ako, mukhang nag-alga na naman. Oo. Oo. Kasama mo ba yan? Oo, tatlo kami dito. Kaya apat, tulog na yung isa. Makukulit eh. Ganun ba? So, itong passage na ito, medyo magkahabaan ang binabasa ko yun. Pero marami kang dapat ito sa passage na ito. Marami kang dapat napain sa passage na ito. Okay? Punta tayo kay Sister Christy. May masasabi ka ba doon sa passage na binasa ni Sister Helen? May makukomment ka ba? Sabi po ni Opus, evil plan po. Ano na? Ano yun? Masamang pala. Masama, pinagpanuhan na talaga si Abel. Pinagplanuhan. Okay. Gandang observation yun. Mukhang ang pinagplanuhan niya. In other words, hindi niya na-master kasalanan. Yung sinabi ni Lord na kailangan i-master mo yung kasalanan, hindi niya na-master. Nagpadala siya sa kanyang damdamin. Okay? Ano pa? Yung iba, ano pang hindi masasabi tungkol sa passage na ito? Ano ang naging reaction ni Cain? Doon sa nung sinita na siya ni Lord. Tinanong siya, nasaan ang iyong kapatid? Anong naging reaction ni Cain? Anong naging reaction ni Cain? May galit siya. Ha? Ano sabi niya? I don't know. Oo, parang Hindi ko alam. may galit. Oh. So, anong sinasabi sa atin yan? Yan sa statement na hindi ko alam. Unang-una, siyang isip mali. Okay? Pangalawa, parang hindi niya kilala ang Diyos niya. Ano yun, Sister Christy? Parang hindi niya alam kung sino ang Diyos niya, kung anong klaseng Diyos ang Diyos niya. Kasi, biro mo magsitunungaling ka sa Diyos. Nebulizer. Okay. Tapos may mga tanong pa tayo dito. Isang tanong dito. Bakit takot na takot si Cain na may papatay sa kanya? Samantala, 4 lang ang taong na-mention dito. Pagkakataon na to, 4 na tao pa lang na-mention. Si Adan, si Eva, si Cain, si Abel. Eh, sino papatay kay Cain para ipaghiganti si Abel? Si Adan? Si Eva? Kaya tanong yun. Pangalawang tanong, eh, sino yung naging asawa ni Cain? Sino naging asawa ni Cain? Eh? Kaya nga ang sinasabi ko, i-expose natin, huhukayin natin yung salita para sa pamamagitan ng sunod-sunod na tanong. Para yung kasagutan ng tanong, yun ang magbibigay liwanag sa atin. Okay? Gemma, yung dalawang tanong ko, pwede mo masagot? Sino ang nakatakutan ni Abel na papatay sa kanya? Di po ba, pag ang reality, pag ang tao ay nagkasala, andun kaagad ang pagiat ng takot. Parang minumulto ka ng iyong sarili. Ano na iniisip mo, yung ginawa mo, dahil siya, pinatay niya yung kapatid niya,
parang babalik sa kanya na may tao rin gusto pumatay sa kanya. Parang yan kaagad ang naging ano. Kaya takot siya. Sino nga yun? Sino nga yung mga kinakatakutan niya papatay sa kanya? Siguro, ang ano kinatakutan niyan siguro, ang Panginoon. Papatayin siya ng Panginoon? Mali ang pag-ano, kaya yung sa laman ng kanyang tanong dito, Tay, ano yun eh, para kakaroon na siya ng ano doon na yun ang nangyari sa kanya, kaya humingi siya ng protection eh. 94. Yung pangalawang tanong, saan siya kumuha ng asawa niya? Pastor, bilang bakit pa lang namin sila nanganganak yan, ibig sabihin, Pastor, okay niya yung naging niya. Pwede? Anong basihan? Anong basihan? May basihan ba tayo niyan? Ay, so, di Pastor, nag-mention dyan sa Bible na siya pa nanganak. Kaya, walang yan na yung age, yung medyo matulog sa age ni Abel. So, maaari pong kapatid yung nagtawa niya. Posibilidad, malaking posibilidad na pwedeng kapatid niya na babae or anak ng mga kapatid niya. Pamangkin niya. Ito ang basihan natin. Sa chapter 5, verse 3. Kaya sa chapter 5, verse 3, ito yung sinasabi. When Adam was 130 years old, he became the father of a son who was just like him in his very image. He named him Seth. After the birth of Seth, Adam lived another 800 years and he had other sons and daughters. Nagkaroon si Adan ng mas marami pang anak na babae at lalaki. So malamang dahil sila ang unang pamilya, sila din ang nagkakaasawahan. Itong nagkakaasawahan na magkapamilya, sa panahon na ito ba ay issue ito, Edward? Ay, ano yun? Dahil nga sila pa lang ang pamilya, Edward, sila pa lang ang tao, yung pamilya ni Adan. Sila nagkakaasawahan. Yes, Tay. May problema ba ito? Nung panahon na yan, Tay? Nung panahon na yun. Sa ating panahon, bawal na yun eh. Hanggang naman, Tay, hanggang 3rd degree ng pinsan yata, bawal. Opo, sa panahon ngayon, Tay. Ating panahon, may pero nung kasi wala pang batas ang Panginoon na bawal. Kasi ang utos sa kanila magpatama rin eh. Okay. Plus, ang kanilang DNA, pantinin mo, ang kanilang DNA sa panahon na ito ay pure ang kanilang DNA. Wala pang mga alteration ang kanilang DNA. Kaya walang problema ang kanilang pag-multiply kahit na nanggagaling sila sa iisang pamilya. Dating kapanuhunan, marami ng alteration ng DNA. Dahil sa effect ng infrared, ng mga chemicals, yung mga gamot na iniinom natin, stress, plus yung technology na ina-alter yung DNA. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi na talaga po pwede yung galing sa isang pamilya na magkaasawahan. Talagang lalabas ang ang abnormalities ng pamilya pag magkadugo. Nagkatuluyan magkadugo. Okay? So, natandaan ko yung teaching sa amin na biology. Pag first degree cousin daw,
nagpakasal, ang lahat ng mga masamang characteristics ng dalawa ay lalabas doon sa anak. Tinuro sa amin ng biology yan noon. Lahat ng masama doon sa genes o sa DNA, yun ang lalabas din doon sa bata. Sa halip na yung mabuti ang lalabas, yung masama ang lalabas. Okay? So, sa panahon nito, medyo hindi pa masyadong issue yung na yun. Pero later on nga, pinagbawal na rin. Panahon ni Moses, nung ibinaba ng Diyos yung the law, yung utusan doon sa disyerto, bawal na ito. Magpinsan, bawal na. Ayan, binagbawal na. Okay? So, sunod. 17 to 24. 17 to 24. Sino magbasa dito? Ikaw, Chris, may Bible ka ba dyan? Hello po. May Bible ka ba? Apo. 17 to 24. Magbasa. 17 to 24. 17, Cain had sexual relations with his wife, and he became pregnant and gave birth to her. Then Cain founded a city, which he named Enoch, after his son. 18. Enoch had a son named Irad. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of Methusael. Methusael became the father of Lamech. 19. Lamech married two women. The first was named Ada, and the second was Zillah. Ada gave birth to Jabal, who was the first of those who raised livestock and invented. 21. His brother's name was Jabal, the first of all who played the harp and flute. 22. Lamech's other wife, Leah, gave birth to a son named Tubal-Cain. He became an expert in forging tools of bronze and iron. Tubal-Cain had a sister named Naamah. Verse 20. One day, said to his wife, Ada and Zillah, hear my voice. Listen to me, you wives of Lamech. I have killed the woman who attacked me, a young man who wounded me. 24. If someone who kills Cain is punished 7 times, then the one who kills me will be punished 77 times. Hey. Sino magko-comment dyan? Gemma, may comment ka ba dyan sa passage na yan? Gemma, may comment ka ba sa passage na yan? Yung dyan sa passage, pinapakita lang po dyan, yung pinanggalingan ng lahi. No? Kung anong lahi ang pinroduce mo, yun din lahi ang lalabas sa'yo. Anong lahi dito? Lahi ni Cain, Ha? lahi ng masamang tao. Lahi ni Cain. Diba? Oo. Lahi ni Cain. So, ano makikita natin dito sa lahi ni Cain? Ano makita natin sa lahi niya? Di dahil sinimulan na ni Cain, kung ano yung sinimulan niyang ganun din ang nagiging bunga sa kanyang mga lahi. Okay? So, in other words, yung Anong puno? kanyang pagiging makasalanan ay naipasa na doon sa kanyang mga anak. Opo. Okay? Ano masasabi mo doon sa si Cain ay gumawa ng isang syudad at pinangalanan niya after his son? Ano masasabi mo doon? Parang ano yun pag malaki. Pag malaki, gumawa siya ng sarili ng kaharian. Nagtatayo na siya ng kanyang sariling dynastiya. Oo. Opo. At
at yung pangalanan mo ang isang syudad after sa isang tao, ang ginagawa mo actually doon ay parang perpetuate mo yung memory noong tao, yung pangalan ng tao. So, panghabang panahon, yun ang pangalan ng syudad na yun. So, ibig sabihin, yun yung para din yung sa ano yung gumagawa ka ng memorial para sa sarili mo, para hindi ka makalimutan. Para hindi ka makalimutan. So, ano yan iyan yung declaration ng sarili. So, si Lamech, siya yung unang nagkaroon ng dalawang asawa. Tapos, pumatay na naman ng tao si Lamech. Pumatay ng tao. Ito na yung pangalawang murder, yung pangalawang pagpatay ng tao. Dito lang sa chapter 4 nito, dalawa ng namatay na tao dito. At pinagmalaki pa ni Lamech yung pagpatay niya doon sa tao. Sabi niya, kung si Cain, kung yung papatay kay Cain ay will be punished 7 times, yung papatay daw sa kanya will be punished 77 times. So, mas maigpit pa. Diba? Kasi ang Diyos, 7 times lang sinabi. Siya, 77 times. Ano sinabi? Ilang pa na tao. Ganun ang patitiyak. Hindi na patitiyak sa lahat. Okay? So, yung last 2 verses, 25 and 26, balik tayo kay Edward. Verse 25 to 26. Adam had sexual relations with his wife again and gave birth another son. He named him Seth, for he said, God has granted me another son in place of Abel, whom Cain killed. When Seth grew up, he had son and named him Enosh. At that time, people first began to worship the Lord by name. Okay. Ano masasabi mo dito, Edward? Ano may paliwanag mo dyan? Dito sa part na to tayo, pero sila ng anak si Seth. Pero iniisip ko, may ano dito parang iniisip ko, paano na dito sa tatlong to, karoon ng asawa si Cain. Pero dito sa part na to, dito palang binanggitan ka si Adam and Eve. So, Maring? Tinano lang muna siya, i-delay yung kwento kay Seth. Kasi hindi naman siguro magkakaroon ng asawa si Cain sa part na yun kung hindi nagkaroon ng asawa pa ay nagkaanak sila Adam and Eve that time. Ganito yun, George. Di ba kanina sa chapter 5 verse 3, yung binasa ko doon na when Adam was 130 years old, naipanganak si Seth. Di ba? So yung mula, nung kasing nilikha si Adan, yung 1 year old pa lang si Adan, tanda mo doon di kagaya natin, 1 year old pa lang si Adan, pwede na siyang makabuntis. Di ba? Kasi nung underage siya, kompleto na kaagad So, ibig sabihin, mula year 1 hanggang 130, marami na siyang naging anak din doon. Apo. Diba? Ayun nga yung... Kasi, naging anak lang niya after 130 years, si Seth. Apo. Yun ang timetable doon naman sa sinabi na when Seth grew up, tapos people began to call on the name of the Lord. People began to call on the name. Tay. Okay. So yun ang exposition. Kung pag-aralan mo talaga, mas lalo mo pang mapapalalim yan. Okay, anong sunod na step? After exposition, ay
i-outline na natin. Saka pa lang tayo mag-outline ng chapter, George. Ha? Saka pa lang natin i-outline yung chapter. Okay? Ano ba ibig sabihin ng outline? Jay, ano ibig sabihin ng outline? Okay. Ano ba ibig sabihin ng Base ka to bite-sized sections. Okay, so i-break up mo. I-break up mo yung chapter into bite-sized sections. Base doon sa tingin mo ay tema o topic noong section. For example, yung ginawa kong exposition, yun na rin yung ginawa kong outline eh. Na-note nyo ba yung exposition na ginawa ko? Ha? Opo. Yun na rin pinaka-outline na ginawa ko eh. Saan ba yun? Halimbawa, yung pinaka-outline ko, ang outline ko ay verse 1 and 2. Ang title na binigay ko, Adam and Eve. Kaya nasa kasi iba pinag-usapan dun eh. Adam and Eve had children. Verse 3 to 5. Cain and Abel offered gifts to the Lord. Verse 6 to 7, the Lord corrects or counsels. Hindi niya na-rebuke eh. Counsels Cain. Verse 8 hanggang 16, ang title na binigay ko, The Sin and the Punishment of Cain. Yung kasalanan at saka yung punishment of Cain. In 17 to 24, ang title ko dyan, The Line or Family of Cain. In 25 to 26, The Birth of Seth. The Birth and the Life of Seth. So yun yung pinaka-outline. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron kayong outline, meron kayong exposition, meron kayong mga keywords, meron kayong mga first mentions. Ano ang pinaka-title para sa'yo ng chapter 4? Anong pinaka-title para sa'yo ng chapter 4? Kauming, may pwede ka bang maibigay na title sa chapter 4? Anong title? So, sarang ko dyan, yung the first inhabitants na from Eve and Adam and Eve, and doon naging nila yung naging small nila, yung mga ugali na naging anak nila na kay Cain. Okay. Si Edmond o si Ann. Baby, nagka-tray ka, di ba? Edmond o si Ann. Anong title ng chapter 4? Anong pangalan ng chapter 4? Hindi na, madaming movie. Bigyan mo ng title ng chapter 4. Ano? Particularly. Ano title? Wag sa TV. Kasalanan, okay. Sino pa? Sister Helen, anong title ng chapter 4 para sa iyo? Kamatayan ni Sister Helen, anong title ng chapter 4 para sa iyo? Wala. O, Jing, Tulibas, anong title ng chapter 4? Bigyan mo ng title. Title?
Oh. Siguro yung sa akin ay lahing pinagmumulan. Lahing pinagmulan. Okay, ganda. Si Chris, Hello? anong title mo sa chapter 4? Chapter 4. Ano to, Daddy? Daddy. Anong title? Anong title? Ang hirap. Wala akong place. Sa buong chapter po. Po. Yan. Sabi po. Pipick up ng ano? Sir Helen, anong title ng chapter? Ha? Yung title na ipagtaliin niya lahat yung mga title din doon sa outline. Yung mga sections. At sasamahin niya yun. Sige, talot na lang tayo kay Sir Christy. Sir Christy, may title ka? The First Family. First Family. The First Family. The first one. Pwede yun, pwede. Ang book yun. Si BJ, may title ka rin dyan. Tayo na chapter ko ano siguro sa akin din? The Master of Myself. Okay. The Master of Myself. Ano yun? Humanismo yun eh. Humanismo. Okay, so sabi na yung title. Okay. Kung ako magbibigay ng title nito, magkalapit ang amin ni Sister Christy kasi ang title na tinigay dito ay Adam Family. Adam Family yung title dito. Okay? So, sunod na step, after na magbigay mo na ng title yung chapter, ay gumawa ka na ng nagawa ka na ang application mo dito, yung mga topic na pwede mong gawing share mo o pwede mong makikaturo sa mga Bible study mo. Okay? So, mula dito sa chapter 4. Halimbawa, mula sa chapter 4, pwede mong ituro, pwede mong gawing topic ang mga susunod. Okay? Unang topic mong gawin dito sa chapter 4 ay yun nga, yung Adam family. Yung pamilya ni Adam. Anong nangyari sa kanila. Develop yung kanilang family. Mula sa pamilya ni Adam, nagkaroon ng dalawang branch. Dalawang branches. Isang branch ng branch ng mabuti. Pamilya ni Seth, nakapagkain. Yung pamilya ng mabuti, pamilya ng man. Isa kang pwede maging title ay yung isang character study. Pwede kang gumawa ng isang character study dito tungkol kay Cain. Pag-aralan mo yung pagkatao ni Cain. Yan ang ituturo sa iyong mga Bible study. Pangatlo, character study ulit. Ang apat,
topic, apat, yung paano i-develop ang kasalanan. Ay, pwede ba yung ano dyan? Yung ang unconditional love ni Lord? Pwede, i-sentro mo lang doon sa doon sa passage ko, mula sa 6 hanggang 16. 16, doon mo ka yung unconditional love ni Lord. Kasi pinakahayag pa rin na yung pag-ibig, pagmamahal niya kay Cain eh. Sa kabila ng si Cain ay talagang grabe ang ginawa sa kanya. Isa pang topic dito na pwede mong yan, pwede natin i-topic dito. Ano kayong mga tanggap sa Diyos at mga alay na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Pero ang paborito ko ditong topic dito sa chapter 4 ay yung title ay Life Outside of Paradise. Kasi ito yung description ng buhay kung nasa labas ka ng paraiso. Dating kapanahonan, ito yung buhay na nasa labas ka ng promised land. Life outside of paradise. Life outside of the promised land. Yun yung isang magandang topic na pwedeng pag-usapan dito. Okay? So napakaraming topic na pwedeng pag-usapan dito. Pwede rin natin pag-usapan yung tungkol sa murder, pagpatay. Life outside the will of God. Oh, life outside the will of God. Actually, life outside paradise. Kasi pinalayas na nga sila sa paradise eh. Pinaalis na sila. So, outside paradise. So, kasi yung mga tao kasi, James, gaya, kung in-relate mo sa panahonan ni Moses, sina Moses ay 40 years sa disyerto, wala sila sa promised land. Okay? Pero nasa kalooban sila ng Diyos. So hindi mo kagad makukonclude dahil wala ka sa promised land, wala ka sa paradise. Hindi mo kagad makukonclude na wala ka sa will ni Lord. Ako ang ibig sabihin? James? Okay? So yun po yung yung pinaka chapter study ng actually ginawa ko lang illustration yung chapter 4 dahil medyo malalim siya, maraming mga pwedeng mahukay na topic. Okay? So, ginawa ko lang siyang pattern para sundan ninyo yung pattern. Ang advice ko lang, gamitin nyo talaga yung pattern na yun. Hayaan nyo na makakabisa ninyo ang pattern. Hanggang sa kahit hindi nyo na titingnan yung mga notes ninyo, nagagawa nyo na yung chapter study na maning-mani na lang sa inyo. Okay? So, may question ba sa ating pag-aaral ngayong na ito? Ngayong gabi nito? Mayroong question ba? Mukhang nahirapan na yung ating Chris, mukhang nahirapan na yung laptop mo. More than 1 hour na tayo, no? Okay lang po. Mabagal lang ang net. Bagal na net. Opo. O sige, kung walang question, hilingin ko si Edward siyang mag-closing prayer sa atin. Sige po. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Pray. Pagkalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa karunungan na ibinigay niyo sa amin sa araw na ito. God, sa patuloy niyong paggamit sa aming Pastor Lord God na siya nagtsapiagang nagtuturo sa amin. Dalangin namin na hindi lamang po Panginoon ito maging kakalimuhan sa amin kundi
magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pag-aaral na yung salita, Lord God. Lord, dalangin namin, tutulungan mo kami, Panginoon, kung paano namin mas mapapalawak pa, Panginoon Diyos, ang bawat aralin namin pong pinag-aaralan sa bawat araw dito sa Pastor's Hours, Lord God. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, salamat po Panginoon sa provision, salamat po Panginoon dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga pribilehiyong ito, Panginoon Diyos. Muli nais po namin na ibalik sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.